Ang raw honey ay meron itong natural fructose at glucose na nagbuboost ng energy ng ating mga ibon. Yo! Shinobi Pigeon TV nagbabalik ulit. Welcome back mga kaninja at mga kalapatids. For today's video ay pag-uusapan natin ang importansya ng pulot-pukyutan o honey sa ating mga alagang kalapate. Pero bago yan, dito muna tayo. Silipin muna natin ang ating mga breeders. Tapos na pala ako magpakain. Oras natin ngayon, alas 10. Pasado na ng umaga. Tignan lang natin ang ating mga inakay. Kumustahin natin. O yan, may pellet ako. Lalagay ako ng pellet sa mga breeders natin na nagsusubo. Ayun yung dalawang inakay, mga young bird natin. Samantala naman dito, ayun yung maliit yung nestmate niya. Siguro hindi siya nasusubuan ng maayos kaya siya maliit eh. Ang ginagawa ko na lang dyan kapag nagpapakain ako, kinukuha ko na lang muna yung malaki. Tapos saka ko binabalik na lang pagtapos ng masubuan yung maliit para naman kahit papano nasusubuan siya ng maayos. Siguro itong hen yata yung hindi masipag magsubo. Ito kasi magaling to magsubo eh. Kitang kita yung dumi ng ito kasi matanda na kasi ito. Yun, bata pa yun eh. Batang breeder pa tapos unang salang pa lang sa kanya. Unang salang sa kanila. Ayun no. Maliit eh. Tapos nalaglag pa yung singsing niya. With dalawang beses ko na yan binalik yung singsing. Nalalaglag. May sugat pa siya natukayan ng kanyang nanay. Kasi nung pumano ko dito, kinukuha ko siya. Itong nanay sobrang tapang eh. Tinutukan niya yung kamay ko natuka niya yung anak niya. Nasugatan tuloy. Wait. So yan dito, itlog pa lang. Antay-antay tayo dito sa kanila na mapisa. Siguro ito pag nakahabol to sa SDR na release ng mga singsing, yun yung isusuksok na lang natin dito. Ito matapang dito nagmana yan. Ito yung nanay nila ng matatapang, pati yung nandoon sa taas ng mga warriors natin yan. Mana yan yung anak niya yan. Ito yung nanay niyan. Kaya dyan sila nagmana matapang. Akyat naman tayo sa taas. Tara, akyat naman tayo dito sa ating mga warriors. Ito pala yung malunggay ko guys. Bagong ko to. Bagong gawa. Binibilad ko to sa araw kaya yan naging powder na. Pag na siya, pag tuyo na, madali na lang siyang maging powder eh. Kusa na lang siyang napipino. Pag ginaganon-ganon mo, mapipino. Tapos piliin mo lang yung mga sanga-sanga, alisin mo. Diba ang ganda ng natin, multivitamins natin yan. Yan lang yung natin, malunggay. So yan, dahil Martes ngayon, eto, bibigay tayo ng honey sa mga warriors natin at doon din sa ating mga breeder. So sa mga hindi pa nakakaalam na mga viewers natin dyan, ganito ako ng honey. Hindi ko inahalo sa patuka. Pinagamitan ko siya ng plastic syringe tapos dinediretso ko siya subo doon sa ating mga alaga. Sa mga flyers ko lang. Pero pag doon sa mga breeders, inahalo ko doon sa painuman nila. Sa flyers kasi, iilan peraso lang naman yung flyers natin. Hindi siya ganun ka mahirap magsubo. Kasi pag marami po kayong flyers, tapos isa-isahin nyo yan,
mapapagod kayo at matatagalan kayo. So yung gawin nyo, pag ilan lang yung pliers nyo at kaya nyo namang gawin to, mas okay yung ganitong sistema na direkta yung honey sa binibigay talaga sa bibig nila. Kasi kung doon sa tubig yung iba niyan natatapon lang, sayang, nanghihinayan tayo sa mga ganyan. So labas tayo dito. Ito yung mga isda natin, mga gapi natin. Init na, sobrang init. Magtatanghali na sobrang init ng panahon. Dito tayo sa ating mga warriors. Ayan na. Ito si Liit, si Miss Pasaway at yung Kak. So anon muna natin sila, bigyan muna natin sila ng honey. So ayan mga kaninja, ito unahin natin si Miss Pasaway. Ayan sa camera si Miss Pasaway. Ano nga taktak. So ganito lang yan guys, gamit kayo nito. Ang sukat ko na binibigay is 0.5 milliliters ata to. Ayan. So ayan, direkta nyo ibigay dahil sa iba nyo. Tapos na siya. Ang next naman natin ay si Liit. Ito si Liit Yan ito karami guys, 0.5. Tumutulo. Dami nilang balahibo, lalaglagan na, naglulugan na sila So ayan, tapos na si Liit. Pangatlo natin ay itong si Kak. Itong si Kak ang dami Kak tuktok ni Kak ganon din, 0.5 din siya. So ayun na mga kaninja, tapos na natin sila bigyan. Yun mga kaninja at mga kalapatids, pag-uusapan na natin ang importansya ng honey para sa ating mga alagang kalapati, sa mga warriors natin. Ang raw honey o pulot pukyutan ay isang valuable supplements para sa ating mga ibon. Ito rin ay para sa gut health at sa respiratory health ng ating mga kalapati. At overall, may mga nagsasabi na nagpapa-improve din daw ito ng immune system ng ating mga ibon. At meron din itong antifungal properties, antibacterial, antifungal properties para mawala ang mga fungus sa ating mga ibon. At mga bakterya din na nagkokos ng mga sakit. At ito din ay mainam para sa recovery. Pag ang ating ibon ay galing sa karera, galing sa malayong bitaw, malayong lipad. Dahil ang raw honey ay meron itong natural fructose at glucose, nagbuboost ng energy ng ating mga ibon. So yun, kung ang ating ibon ay
i-recover natin galing sa karera, galing sa malayong lipad o bitawan, mainam na bigyan sila ng honey. At ganoon din kapag ilalaban na natin, ikakarga natin sa karera at ibibitaw ng malayo, bigyan din natin sila ng honey. Dahil ito ay energy booster para sa kanilang lakas, para sa matagal nilang liparan at hindi agad sila mauubusan ng enerhiya at mapapagod. At para naman sa respiratory, para sa mga sakit-sakit sa mga respiratory ng ating mga ibon, ito ay mainam na lunas at nagpapalakas nga ito ng baga ng ating mga ibon. Sa karera ng mga kalapati, importante ang malakas na baga ng mga ibon natin. Dahil kung mahina yung baga, mahina ang stamina ng ating ibon, madali silang mapapagod at tutukod agad sila. At syempre, alam naman natin na pag tumukod ang ibon, marami nang pwedeng mangyaring masama sa kanya. Pwede siyang mahuli ng ibang mga fansir o dagit. At syempre, pwede rin siyang malambat o madagit ng falcon, mga limbas, ganyan, lawin. So, dapat yung ibon natin ay makayanan niya yung lipad na tuloy-tuloy at hindi siya tumukod kung saan-saan. So, yun nga, yung honey ay mabisa nga yun para sa energy booster at sa pag-recover ng ating mga ibon. Sa gut health din at sa overall health ng ating mga ibon. So, dapat pure honey, yung tunay na honey talaga, mga kaninja at kalapatids. Kasi meron dyan maraming mga peki na nagbebenta ng mga pulot-pukyutan o honey. So, yun nga, yun yung ginagawa kong supplement ngayon. Natural supplement lang yung binibigay ko sa ating mga ibon. Nagbibigay lang ako ng mga gamot na binibili sa mga poultry supply. Pero yun yung pula-puti. Yun yung mga pula-puti lang. Hindi ako masyadong magamot sa mga ibon kasi sisira din yung atay nila at kidney. Masusunog din yung mga ibon. Pagdating ng karera, yun yung dahilan kung bakit hindi na sila nakakauwi sa ating mga loft. Dahil sa meron nga silang mga ining-inda sa kanilang mga internal organs. So yun ang importansya ng honey para sa ating mga alagang kalapati, sa ating mga warriors. Kaya kung may mga sakit-sakit ang mga ibon nyo, kagaya ng halak, one eye cold, may mga sipon, bigyan nyo ng honey. Yan, gagaling yan sila. So, hanggang dito na ang ating video para sa araw na ito. Sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, pasubscribe naman. Sa mga solid kaninja at mga kalapatids natin dyan na sumusuporta at nanonood, shoutout po. Dito sa Shinobi Pigeon TV, ang unang pinapalipad ay ang aking pangarap. Bago ang pagpag. Happy flying. Bye! Shinobi Pigeon TV.